So medyo naloka, na-alarma at naintriga tayo sa nakita natin sa isang verified page. Ang sabi kasi doon, Senator Erwin Tulfo, kasama din ba siya sa iimbestigahan ninyo? ACT CIS party list kasama sa listahan ng mga flood control contractor ayon kay Magalong. So syempre hindi tayo basta lang babanat kung wala naman tayong basihan. At bilang mabusisi tayo, we came across this one article wherein itong ACT CIS party list ay na-mention sa isang flood control issue at overpricing. So this was published way back when Manny Pacquiao was still a senator. I think he was still a senator that time. So according to the write-up ay may nag-disclose daw sa kanya ng information with regards to the flood control projects in Benguet. So basahin natin tong article from Inquirer.net. Ang sabi dito, nangako si Pacquiao na iimbestiga ng umano'y sobrang presyo ng slope flood control project sa Benguet. Tiniyak ni Sen Manny Pacquiao sa mga residente ng Benguet noong Martes na sisimulan niya ang investigasyon sa umano'y overpriced slope protection at flood control project sa lalawigan dahil madali magdulot ng landslide ang mga bagyong dumadaan sa lugar. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, nakatanggap si Pacquiao ng petisyon mula sa mga opisyal at miyembro ng Manny Pacquiao for President Movement o MPPM na nananawagan ng masusing pagsisiyasat sa mga proyektong pinondohan noong 2021 sa ilalim ng termino ni ACT CIS Party List Representative Eric Yap na siyang legislative caretaker ng Benguet. Iginiit ng mga petitioners na ang mga rock netting project sa Benguet na ninalayong itigil ang pagguho ng lupa ay 2 beses na nagkakahalaga ng binabayaran ng gobyerno. Ang mga naunang proyekto ay nagkakahalaga ng 12,000 pesos kada metro kwadrado habang ang mga kamakailan lamang ay nagkakahalaga ng 24,000 kada metro kwadrado. Hindi lang ang bagyong Maring ang dahilan ng kalungkutan ng ating mga magsasaka sa Benguet. Ang pandemyang ito ng COVID ay nagdala ng mas malaking problema kasama ang mga oportunistang opisyal ng gobyerno. Malaking Public Works Fund ang idinagdag sa Benguet, halos 9 beses na tumaas sa pondo. Ang pinagtataka ko ay kung bakit nagkakaroon pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa, ani Pacquiao. Maaaring magandang idea daw na tingnan ang dahilan kung bakit patuloy na nangyayari ang problemang ito. Ayon sa kanya, ang pondo ng Public Works sa Benguet ay tumaas mula 1.929 billion noong 2020 hanggang naging 9.7 billion ng 2021. Ang mga rock netting projects ay kadalasang pinakamadaling paraan para makatipid ng pera ang gobyerno. Nakipag-ugnayan ng Inquirer kay Representative Eric Yap para ihayag ang kanyang panig ngunit hindi siya sumasagot. Si Yap ay naging caretaker ng Legislative District ng Benguet noong January 2020 matapos sumakabaling buhay. Si dating Representative Nestor Fongwan noong December 2019